Tingnan natin kung naaalala nyo pa si Larry Hughes. Kung hindi, hopefully, habang binabasa natin ng sabay itong sulat ni Ryan Garcia, ma-pick up ninyo at may magandang dahilan kung bakit ito naisulat. Larry Darnell Hughes, Sr., isa sa mga classic names ng 2000s NBA. Teka, senior siya? O baka ngayon lang naging senior? Isa sa mga classic what could have been stories sa NBA. Isang elite two-way guard sa peak ng kanyang karera na kilala sa kanyang depensa, bilis, at scoring ability. Hindi siya yung typical superstar, pero sa tamang sistema, kaya niyang maging game changer sa magkabilang dulo ng court. Sumikat si Hughes noong panahon niya sa Washington Wizards, oo nga pala, kasama si Gilbert Arenas at Anton Jamison. Kaya ako nasabing oo nga pala kasi ang image ko ni Larry Hughes ay noong nasa Cleveland pa siya. Mamaya, I'm sure nasulat ni Ryan to. Arenas, Jamison, Hughes. Yang tatlong yan, one-time teammates din sa Warriors. Noong 04-05 season, nag-average si Larry Hughes ng halos 22 points at naging steals leader ng liga. Isa siya sa pinaka-underrated guards noong era na yun. Kayang dumipensa sa best perimeter player ng kalaban habang nagbibigay din ng opensa. Dahil sa breakout na yun, nakuha niya ang malaking kontrata, heto na nga, sa Cleveland Cavaliers para maging backcourt partner ni LeBron James. Pwede niyang sabihin yan sa kanyang junior. Ako ang naging backcourt partner ni LeBron. Inaasahan siyang maging perfect complement. Defense, scoring, at secondary playmaking. On paper, mukhang solid ang fit. Naaalala nga daw ni Ryan ito sa NBA Live noon. Unstoppable ang duo na to, Hughes and James. Pero sa realidad, hindi nag-click ang tandem. Injury issues at inconsistent shooting ang humadlang sa potential niya sa Cleveland. Sa halip na maging steady second option, naging roller coaster ang performance niya. Isa na namang almost story sa kanyang career. See? Kaya ako na-enjoy magbasa ng mga sulat ni Ryan. Bumabalik sa alaala ko ang mga ganyan. And it rhymes. Matapos nito, nagpalipat-lipat si Hughes sa iba't ibang kupunan tulad ng Chicago Bulls, New York Knicks at Sacramento Kings. Patuloy pa rin ang flashes ng kanyang talento pero hindi na niya naabot muli ang peak form niya sa Washington. Unti-unting naging journeyman ang isang dating rising star. Sa huli, si Larry Hughes ay paalala kung gaano kahalaga ang timing, ang fit, at ang kalusugan syempre sa NBA. May talent, may opportunity, pero hindi lahat nagtatagpo sa tamang panahon. Kumbaga sa basketball, nandun din talaga ang luck. Oo naman. Hey, pag sinasabing luck sa NBA, ang una ko naiisip maswerte ka ba sa buto mo? Mabilis ka bang ma-fracture? Mabilis bang mapunit ang mga tendons mo? Ang iyong mga ligaments? Mapa-championship o karera ng isang player? May kasama talagang luck. Isang elite defender, isang underrated scorer, at isang pangalan na madalas makalimutan sa usapan ng early 2000s guards. Pero para sa mga nakapanood sa kanya, alam nila kung gaano siya kasolid sa kanyang prime. Mga panahon na to, puro Iverson lang ako Doon lang ako nagsimula maging fan ni LeBron noong time na nagtapat sila. Tapos binutata ni LeBron si Iverson. Doon ko na-feel na parang matanda na si Idol Doon ko na unti-unting nasusubaybayan yung mga laban ni LeBron. Ang kwento ni Larry Hughes ay hindi tungkol sa kung ano ang naabot niya, kundi sa kung gaano pa sana kalayo ang kaya niyang marating. Isa siya sa mga biggest what-ifs ng 2000s NBA. Solid pa rin ang naging ambag niya para sa mga OGs na naka-witness ng era na yon. Yan ang istorya ni Larry Darnell Hughes Sr. Ay siya. May mga over the years din, Plok, lumulupit yung mga pa-ending ni Ryan Garcia. Ulitin ko lang yung linya niya. Ang kwento ni Larry Hughes ay hindi tungkol sa kung ano ang naabot niya, kundi sa kung gaano pa sana kalayo ang kaya niyang marating. Ay siya! Luis Ascona, Plok, sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Chambalero. Dumalaw ka na rin, Plok, sa chambalero.com.